Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan, ito ni Philip. Walang eksaktong taon, probinsya ng Capiz. Sa mundong ginagalawan, ang panglabas na anyo ang nagiging basehan. Hinuhusgahan tayo batay sa nakikita sa atin. Aminin man natin o sa hindi, normal na ito sa ating mga tao. Mabilis tayong manghusga base sa panglabas na anyo. Ngunit ang katotohanan, hindi makikilala ng lubusan ang isang tao kung hindi natin sila makakasalamuha ng matagal. Ito ang aral na napulot ng ating tagakwento. Tubong syudad itong si Philip. Lumaki sa karangyaan dahil ang mga magulang ay nagmamay-ari ng malaking bigasan. Malimit itong makisalamuha sa iba, lalo na sa mga mas mababa ang antas ng pamumuhay. Pili lamang din ang mga kaibigan dahil ayaw nitong makisama sa mga mahihirap na kabataan sa lugar. Lumaki sa paniniwala na ang tanging habol lamang na mga mahihirap sa kanila, pera. Ngunit nagbago ang paniniwalang ito dahil sa isang hindi sinasadyang pangyayari. Philip, abala kami ng nanay mo sa pagpapatakbo ng bigasan. Total wala ka namang ginagawa eh. Pwede bang ikaw na ang pumunta sa Sitio Agos? Wika ng ama habang pababa ang binata mula sa kanyang silid. Sitio Agos? Hindi ba doon yung probinsya nila nanay? Ano naman daw yung gagawin ko doon? Tanong ng binata. Nagpautang ng pera yung nanay mo sa tsuhin mong si Mario. Sa makalawa na yung anihan. Ang sabi niya, babayaran daw yun ng palay. Gusto kong naroon ka at ikaw ang tumanggap ng bayad niya. Tugon ng ama. Masyado nang namimihasa yang si Mario. Kung hindi mo sisingilin, hindi rin magbabayad, aba. Hindi porket magkapatid kami. Ganyan na siya. Ang utang ay utang. Ang bigay ay bigay. Magkaiba ang mga yon. Naku po, Diyos mio. Ang aga-aga naman ay. Nagbubunga nga po kayo. Abay, paanong hindi magbubunga nga? Kung hindi pa sisingilin niya mga taong yon, hindi pa magbabayad. Tama na, Agnes. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Kaya aga-aga para kang nakamikropono. Oo nga naman ay. O siya, para matigil lang po kayo. Pupuntahan ko na po si Tio Mario. Magbabayad naman siguro yun. Aba dapat lang. Pinaghihirapan namin ng tatay mo ang perang hinihiram niya. Dapat lang na maibalik yon. Kailan ba ako aalis, tay? Kung pwede sana, mamayang hapon na kagad anak. 1 oras lang naman yung biyahe papunta roon. Dadalhin ko na lang po yung sasakyan para makauwi kagad ako. Ikaw ang bahala kung alin ang mas madali para sa'yo. Pag-uusap ng mag-anak. Kinahaponan, umalis si Philip papunta sa sinasabing sityo ng ama. Dito pinanganak at lumaki ang kanyang ina, kaya kilala sila sa lugar. Mahigit 1 oras ang biyahe bago narating ni Philip ang sityo. Sinalubong naman ito ng tsuhing si Mario. Aba Philip, ikaw pala yan. Ang akala ko si Agnes at Densyo ang pupunta. Tamang-tama, nakahanda na ang hapunan. Wika ni Mang Mario. Bumaba ng sasakyan si Philip at nagmano sa tsuhin. Tiyo, magandang gabi po. Pasensya na ha, medyo ginabi ako ng dating. Hapon na kasi nang makalis ako sa bahay. Ang daming binili ni nanay. Siya nga pala, pinasisingil niya sa akin yung utang ninyo. Wika ni Philip. Garoon ba? O doon na natin pag-usapan ng bagay na yan sa loob. Halika at parang babagsak ang ulan. Tugon ni Tio Mario.
Pagkapasok sa loob ng tahanan, naghain ng hapunan ang matanda at habang kumakain, bumuhos nga ang malakas na ulan. Nako, ito na nga bang sinasabi ko eh. Mukhang mapupurnada pa ang pagpapaani ko bukas. Bukas? Akala ko po sa makalawa pa kayo magpapaani. Hindi, Philip. May paparating kasing bagyo, kaya mas pinaaga ko ang pagpapaani. Pero mukhang hindi matutuloy dahil nandito na ang hinihintay ng lahat. Oo nga po ang lakas ng ulan at mukhang wala pong balak huminto. Pagdasal na lang natin na huminto ito mamayang madaling araw. O siya, tapusin mo na yung pagkain mo. Teka, umiinom ka ba? Paminsan-minsan lang po, tiyo. Bakit niyo po naitanong? Nagpabili ako kay Baltasar ng lambanog. Tikman mo, masarap yung alak na yon, lalo kung puro at bagong gawa. Ganun po ba? O sige nga, masubukan ko pero sino naman ho ba si Baltasar? Pamangkin ng Tia Delia mo. Dito na namin pinatira para may makatuwang ako sa pagsasaka at paguling. Mamaya makikilala mo yon at siguradong magkakasundo kayong dalawa. Magkakasundo? Duda ako dyan, tiyo ha. Ay nako, mabait na bata yung si Baltasar. Yun nga lang, tahimik at mahiyain. Pero kapag nakasanayan ka na niya, madaldal din at palakwento. Pag-uusap ng magtiyuhin. Habang nag-uusap ang mga ito, bigla na lang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang payat na binata. May dala itong 2 galon ng lambanog. Mahaba ang buhok at punong-puno ng uling ang damit. Pasensya na po, Tio Mario. Medyo natagalan ako. Inabutan po kasi ako ng ulan sa tindahan Wika ni Baltasar. Ayos lang o sige, magbihis ka na muna at kumain. Siya nga pala, pamangkin ko si Philip, anak ng Tia Agnes mo. Tugon ni Tio Mario. Maligayang pagdating. Pasensya na ha, hindi ako pwedeng makipagkami sa'yo. Puno ng uling yung palad ko Wika ni Baltasar. Tumango lamang ang binata bilang tugon matapos ay umalis na ang binata para magbihis. Sinundan ito ng tingin ni Philip at bahagyang natawa. Tiyo, may sakit po ba yun? Bakit parang sobrang payat niya? Ay, ganun talaga yung pangangatawan ni Baltasar Simula bata pa, paaga kasing naulila, kaya bata pa lang banat na yung katawan sa trabaho. Tapos, parang baliw. Ang haba ng buhok Hayaan mo na siya. Ilang beses na naming sinabihan na magpagupit. Ayaw naman. Mukhang malabo makikisama ako sa taong yun, Tiyo. Pasensya na po pero hindi kasi ganong tao yung gusto kong maging kaibigan Bakit hindi mo muna subukang makipag-usap sa kanya? Tignan po natin, Tiyo, pero hindi ako mangangako. Pag-uusap ng dalawa. Matapos kumain, nagsimula ng mag-inuman ang tatlo. Bumukod ng baso si Philip dahil nandidiri ito sa itsura ni Baltasar. Hindi na pinansin ng tiyuhin ang masamang asal ng binata dahil alam niya na ito lamang ang nakaugalian ni Philip. Noong una, walang kumikibo sa tatlo hanggang sa basagin ni Mang Mario ang katahimikan Baltasar, kumusta naman yung pag-uuling nyo sa paanan ng burol? Nagawa nyo bang takpa ng butas bago umulan? Opo, Tiyo. Mabuti na nga lang At naisara ko kagad yung singawan Sa susunod na araw, bubuksan na namin yun. Sana lang marami kaming magawang uling Nako, mukhang malabong mangyari ang sinasabi mo, Baltasar. Sa lakas ba naman ng ulan siguradong mabilis lalamig ang uling ninyo. Marami ang hindi masusunog na kahoy. Bahala na ho, Manong. Kung ano lang yung ibigay,
di yun lang. Nakukontento kayo sa kung ano lang yung ibibigay? Wala ba kayong pwedeng gawin para mas mapaganda yung trabaho nyo? Nang sa ganun mas malaki o mas marami yung bakuhan ninyo. Hindi laging ganun ang buhay bilang magulang, Philip. Para sa amin, sugal ang paggawa ng uling. Pagod at tiyaga ang puhunan. Hindi kami umaasa ng higit pa sa kayang ibigay ng ginawa naming hukay. Kalokohan. Lahat ng bagay may paraan. Hindi dapat kayo umaasa lang sa biyaya. O siya, tama na yan. Mamaya kung saan pa mapunta ang usapan siya nga pala. Ano bang nangyari doon sa tatay ni Bentong? Ang sabi daw po ni Bentong, nakulam yung tatay niya kaya biglang namaga yung mga paa. Nakulam. Napakabait ng taong yun Sino naman ang gagawa nun sa kanya? Yun na nga po Kinakainggitan kasi siya ng mga tao sa baryo. Siguro, isa sa kanila ang may gawa nun Ay nako, tao nga naman. Bakit ba hindi na lang makontento sa kung ano lang ang meron? Pag-uusap ng dalawa. Nakikinig lamang si Philip sa usapan nila nang mabanggit ni Baltasar ang tungkol sa mga aswang. Alam mo Manong, nung nakaraang gabi, kamunti ka na ding madali ng aswang si Omar. Mabuti na nga lang, nakatalon siya sa ilog Teka, tama ba yung narinig ko? Aswang? Totoo ba yun? Oo, Philip. At marami na din ang nabiktima ng mga yon dito sa sityo. Ano namang ginagawa nila sa mga biktima? Paano nyo nasabing aswang? Meron bang nakakita? May ilang nagsasabi na nakita nila yung aswang. Pero wala silang sapat na katibayan. Gayon pa man naniniwala ang mga tao na totoo ang sinasabi ng mga nabiktima. Ayon pa kay Omar, malaking baboy daw yung dumamba sa kanya. Malaking baboy? Baka naman nakawala lang sa koral. Yun na nga ang nakakapagtaka. Dahil walang nag-aalaga ng baboy dito sa sityo. Philip, hindi lang tayong mga tao ang naninirahan sa mundong ito. May ibang mga nilalang na nakikisalamuha sa atin at karamihan sa kanila, pagkain ang tingin sa mga tao. Sa maniwala ka sa hindi, totoo ang kwento ng mga aswang, lalo na sa lugar na ito. Alam mo Philip, ako mismo, nagkaroon na din ng engkwentro sa mga nilalang na yan Ikaw? Buti naman buhay ka pa. Sa payat mong yan paano kang nakaligtas? Dahil sa tangan kong mutya. Mutya? Agimat? May agimat ka. Alam ni Baltasar, nakukutyain lamang siya ni Philip, kaya minabuti na lamang nitong umiwas. Pasensya na ho, Tio Mario. Magpapahinga na po ako. Maaga pa akong gigising bukas at medyo may tama na din ako. Sige Baltasar, patulog ka na. Ikaw din, Philip. Pagkalis ni Baltasar, pinagsabihan ng tiyuhin ang binata. Ano ka ba naman, Philip? Pwede bang wag mong dalhin sa lugar ng nanay mo yung kagaspangan ng ugali mo? Wika ni Mang Mario. Hindi ko din gustong pumunta dito, Tiyo. Kung hindi nga lang ako inutusan ni tatay para maningil ng utang nyo, hindi ako pupunta sa lugar na to, no? Wika ni Philip. Tumayo ang binata. Naglakad papunta sa kanyang silid. Napailing na lamang si Tio Mario. Hindi ito makapaniwalang ganong kasama ang ugali ng pamangkin. Kinabukasan, lalong lumakas ang buhos ng ulan. Alam ni Philip na hindi pwedeng magpagapas ang tiyuhin sa araw na yon. Kaya dismayado ito dahil alam niyang matatagalan pa siya sa lugar. Minabuti na lamang ng binatang bumalik sa syudad. Ngunit sa kasamaang palad,
Baha na ang mga kalsada at wala na halos madaanan. Philip, delikado nang bumalik sa syudad. Bakit hindi mo na lang antayin na gumanda ang panahon? Wika ni Tio Mario. Nakakainis. Bakit pa kasi bumagyo? Wala na tayong magagawa, Iho. Hindi ko din naman gustong magkaganito. Tumayo ang binata. Muling pumasok sa silid. Sakto namang lumabas si Baltasar mula sa kwarto nito. Magandang umaga, Tiyo. Pupunta po muna ako sa pinag-uulingan. Sisiguraduhin kong hindi gumuho yung takip ng butas namin. O sige, mag-iingat ka, Baltasar. Gumuho ang lupa sa gilid ng burol. Opo, Tiyo. Dito na lang ako dadaan sa pilapil. Matapos magpaalam, umalis na ang binata. Natanaw pa ni Philip si Baltasar na dali-daling tumakbo palabas ng bakuran. Tumayo ito at lumabas sa sala. Tiyo, saan naman pupunta si Baltasar? Ang lakas ng ulan na. Pupuntahan niya yung pinag-uulingan nila. Baka gumuho daw yung tambakan eh. Ah, ganun ba? Tiyo, nakakabagot pala dito no pag umuulan. Wala ka man lang magawa. Ganoon talaga ang buhay rito, Iho. Kung nasanay ka sa syudad, mababagot ka sa probinsya. Bakit hindi ka nalang sumama kay Baltasar? Nako, ano naman yung gagawin ko doon, Aber? Marami, Iho. Mamaya pag tumila ang ulan, siguradong pupunta sila sa ilog para manalok ng beya at talangka. Sumama ka nang malibang ka naman dito. Wika ni Mang Mario. Sa isip ng binata, wala namang mawawala kung susubukan niyang sumama kay Baltasar. Kinahaponan, tumila ang malakas na ulan at kagaya ng sinabi ng matanda, naghanda na si Baltasar para manghuli ng isda sa ilog. Baltasar, bakit hindi mo isama si Philip sa ilog? Nang malibang naman itong pamangkin ko. Pwede naman po, Tiyo. Yun ay kung gusto niya lang. O sige, wala naman masama kung sasama ako eh. Wika ni Philip. Inihagis ni Baltasar kay Philip ang balde at binigyan ito ng itak. O sige, ikaw ang magdala ng balde at isukbit mo yung itak sa bewang mo. Kahit anong mangyari, wag na wag mong ihihiwalayan sa katawan mo. Eh bakit kailangan pang magdala ng itak? Ano pang meron dun? Huwag ka nang magtanong, Philip. Basta dalhin mo na lang yan. Sige na, lumakad na kayo at baka mamaya maunahan pa kayo ng iba. Wika ni Tio Mario. Habang naglalakad, napansin ni Philip na may binubulong si Baltasar sa bawat punong madaraanan. Tapos ay ginuguhitan ito ng krus at nilalagyan ng dahon. Teka nga Baltasar, para saan ba yung ginagawa mo? Ang alin, yung pag-ukit ng krus sa puno. Paghingi yun ng permiso para dumaan. Permiso? Para kanino naman? Sa mga hindi nakikitang nilalang, tirahan nila ang lugar na ito. Kaya kailangang humingi ng permiso bago dumaan. Parang tao lang rin. Kailangan mong magpaalam bago ka dumaan sa bakuran ng may bakuran. Hindi nakikitang nilalang? Mga engkanto? Oo, engkanto. Kama-kama o kahit ano pang tawagin niyo. Kailangan din nating magbigay respeto sa kanila. Pagpapaliwanag ni Baltasar, napailing na lamang ang binata sa mga sinasabi nito dahil hindi naman siya naniniwala sa mga engkanto at iba pang mga nilalang na naninirahan sa kagubatan. Tuloy lamang sa paglakad ang dalawa hanggang sa marating nila ang Pangpang. Medyo bumaba na rin ang tubig dahil wala na ring ulan.
Naghanda na si Baltasar para manghuli ng biya. Nakatayo lamang si Philip sa likod nito habang hawak ang baldeng paglalagyan ng nahuli nilang isda. Sa kabilang bahagi ng ilog, may mga kabataang ding nanguhuli ng isda. Ngunit kapansin-pansin kay Philip ang isang babae na nakasuot ng puting kamiseta. Nakatayo lamang ito sa ilalim ng malaking puno habang nakatitig sa kanya. Baltasar, kilala mo ba yung dalagang yun? Kanina ko pa napapansin eh. Dito lang siya nakatitig. Wala namang ginagawa. Tanong ni Philip. Nakayuko na mga sandaling ito si Baltasar, kaya hindi nito nakita ang itinuturo ng binata. Huwag kang magalala. Ganyan talaga yung mga taga rito. Kapag nakakita sila ng baguhan, hindi nila ito nilulubayan ng tingin. Hayaan mo lang sila. Hindi ka naman aanuhin ng mga yan eh. Tugon ni Baltasar. Nagpatuloy lamang sa panghuli ng isda ang dalawa hanggang sa halos makalahati na ang dalang balde. Dahil sapat na ang mga nahuli, nag-aya na si Baltasar na umuwi. Napatingin si Philip sa babaeng nasa kabilang pangpang. Nagulat ito dahil naroon pa din ang dalaga. Baltasar, tignan mo, naroon pa din yung sinasabi kong dalaga oh. Nakatingin pa din sa atin. Alin ba? Bilisan mo na, Philip. Umalis na tayo rito. Bakit ba? Ano bang meron? Bakit parang takot na takot ka? Mamaya ka na magtanong. Bilisan mo. Mauna kang maglakad. Wika ni Baltasar. Dali-dali namang lumakad si Philip, paakyat sa pangpang. Nilingon nito si Baltasar. Nakitang naglalakad ang binata ng paurong habang nakatitig sa babae. Ang isang kamay nito nasa hawakan ng itak, habang ang isa naman nakatapat sa kanyang bibig habang nag-uusal ng kung ano. Teka nga, ano bang ginagawa mo dyan, Baltasar? Saka bakit patras ka kung maglakad? Huwag ka nga maingay kung ayaw mong masundan nila tayo. Bakit nga? Ano bang meron? Mga aswang sila. At hindi nag-iisa yung nakita mong dalaga sa kabilang pangpang. Isa lang siyang pain. Tignan mo sa gawing yun, oh. Wika ni Baltasar. Sabay turo sa kinaroroonan ng sinasabing mga tao. Ngunit nakita ito ni Philip. 5 kalalakihan ang nakatayo sa tabi ng dalaga. Walang suot na pang-itaas at nanlilisik ang mga mata. Dito na nakaramdam ng takot si Philip, kaya mabilis itong tumakbo palabas ng gubat. Nakasunod lamang si Baltasar habang hawak-hawak ang itak. Patuloy pa din ito sa pag-uusal at nang makarating sila sa gilid ng kalsada, itinarak nito ang itak sa lupa. Binunot at kinuha ang putik na dumikit sa dulo ng patalim, sabay subo. Teka nga, bakit mo kinain yung lupa? Napapaliw ka na ba, Baltasar? Hindi, Philip. Ang ginawa ko ay ritual ng pag-angkin. Sa pamamagitan ng isang orasyon at pagtarak ng itak ko sa lupa, inaangking ko ang teritoryong ito at tanda na din na handa akong pumatay sa kung sino man ang lalambas. Seryoso ka ba, Baltasar? Bakit hindi na lang tayo tumakbo? Pwede nating gawin yun, pero maaari nila tayong masundan. Kaya dito pa lang, pipigilan na kagad natin sila. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya ay biglang nagpakita ang dalaga kasama ang isang lalaki. Naglalakad ito papunta sa kanila. Hinawakan ni Baltasar ang braso ni Philip at hinila ito papunta sa kanyang likod. Kahit anong mangyari, wag na wag kang aalis sa likuran ko. Wika ni Baltasar. Dinig na dinig ni Philip ang hangos ng lalaking kasama ng dalaga.
habang nakangiti naman ito ng nakakaloko. Ano bang balak nila? Bakit nila tayo sinusundan? Balak nila tayong gawing hapunan. Tugon ni Baltasar. Matapos ay biglang tumakbo ang lalaki papunta sa kanilang kinatatayuan. May kung anong inusal si Baltasar na biglang nagpahinto sa pagsugod ng aswang. Hanggang diyan ka na lang. Sa oras na lumampas ka sa kakawian, hindi na kita bubuhayin. Hayaan nyo kaming makauwi. At hindi kami nanggugulo sa inyo. Wika ni Baltasar. Umangil ang lalaki at tumawa ng malakas. Hindi ikaw ang pakay namin dito, kundi ang kasama mo. Tugon ng aswang, sabay turo kay Philip. Hindi ako masarap, no? Wala pa nga akong ligo eh. Pwede ba? Tumahimik ka lang. Hindi nakakatulong yung ginagawa mo. Binabalaan kita. Huwag kang magkakamaling lumampas sa dome ko dahil hindi kita patatawarin. Banta ni Baltasar. Ngunit hindi nakinig ang lalaking aswang. Dali-dali itong tumakbo at tumalon pa itaas. Muling nagbigkas na mga hindi maunawa ang salita si Baltasar at inihaplos ito sa hawak na itak. Pagkalapag ng nilalang, walang pagdadalawang isip niya itong tinaga. Nanlaban pa ang aswang at dahil may araw pa na mga sandaling yun, madali lamang siyang nagawang taluni ng binata. Nasugatan niya ito sa tagiliran, dahilan para mapasigaw ng malakas ang babae. Dali-daling umatras ang aswang at mabilis na naglaho sa gubat. Ngunit bago pa man ito tuluyang makalayo, nag-iwan ito ng babala sa dalawa. Hindi pa tapos ang araw na ito at sisiguraduhin ko bago mangyari yun, makukuha namin ang kasama mo. Banta ng babaeng aswang. Dadaan ka muna sa akin bago mo magawa yun. Tugon ni Baltasar. Matapos ay dali-dali silang bumalik sa tahanan ni Mang Mario. Ikwinento ni Baltasar ang mga nangyari na labis namang ikinabahala ng matanda. Ay nako, hindi na dapat kita hinayaang sumama, Philip. Kasalanan ko ito eh. Tiyo, huwag niyo na pong sisihin yung sarili niyo. Kagustuhan ko din naman po yung nangyari. Huwag kang magalala, Tiyo. Di ko sila hayaang galawin sa Philip. Huwag kayong lalabas ng bahay. Alam ko na anumang oras, darating sila rito. Teka, magagawa ba nila tayong sundan? Oo, Philip. Sa pamamagitan ng pangamoy at mga bakas natin. Kaya kahit na anong mangyari o ano man ang marinig mo sa labas ng bahay, huwag na huwag kang sisilip sa bintana para yun sa proteksyon mo at huwag mong tatanggalin ang itak na yan. Wika ni Baltasar. Matapos ang pag-uusap ay lumabas na ng tahanan si Baltasar. Nagdala ito ng sulod na nakalagay sa mahabang buho ng kawayan at itinarak sa kanyang tabi. Patuloy na nag-uusal ng mga dasal ang binata habang hinihintay ang pagdating ng mga aswang. San po ba nakuha ni Baltasar yung kaalaman niya? Hindi ko inaakala na ganyan siya kahusay makipaglaban sa mga aswang. Ngayon naniniwala ka na sa aswang. Si Baltasar ay isang antingero. Hindi mo man nakikita sa panlabas niyang anyo, pero malakas ang batang yan. May 6 na mutya siyang nakabaon sa kanyang katawan at mga dasal na ipinamana pa sa kanya ng kanyang lolo Augusto. Kilalang manggagamot dito sa sityo. Inaamin ko po, Tiyo.
Mabilis kong hinusgahan si Baltasar base sa panglabas niyang anyo. At yun yung pinakamalaki kong pagkakamali. Wika ni Philip. Hindi inaasahan ng binata na ang taong nilalait ang siyang magtatanggol sa kanya laban sa mga aswang na nais siyang gawing hapunan. Ilang sandali pa, nadinig na ni Philip ang malalakas na sigaw mula sa kagubatan. Mga angil ng galit na nilalang. Huminto ang mahinang ihip ng hangin at biglang umalinsangan ang buong paligid. Maging ang mga kulisap ay tumigil din sa paghuni. Alam ni Baltasar na ito na ang hudyat ng pagdating ng mga aswang. Itinarak nito ang itak sa lupa. Muling nagdasal. Matapos ay binunot ito at tumayo. Magpakita kayo sa akin. Kung talagang matatapang kayo, narito ako. Subukan niyong tumuntong sa aking dome. Wika ng binata. Maya-maya ay may isang lalaking nagpakita sa kanya. Kagad niya itong namukaan. Ito din yung sumugod sa kanila sa pangpang. Walang pagdadalawang isip na sinugod ni Baltasar ang lalaki. Nagpambuno ang dalawa. Hindi magawang hawakan ng binata ang kamay nito dahil sa madulas na langis na nakabalot doon sa aswang. Isa-isang naglabasan ang mga kasamahan nito. Alam ni Baltasar na pagtutulungan siya ng mga aswang, kaya mabilis na umatras ang binata. Nag-usal ng pangtigalpo. Hindi nakakilos ang mga aswang na tila biglang naparalisa. Dinampot ni Baltasar ang nakalapag na sibat na gawa sa bulo at binato ito sa katunggali. Tumarak ang itak sa katawan ng nilalang, dahilan para tuluyan itong bumagsak. Ginamit naman ni Baltasar ang pagkakataong hindi makakilos ang ilang aswang upang patayin ang mga ito gamit ang kanyang itak. Hiniwa ng binata ang leeg ng mga aswang. Isa-isang nagbagsakan ang mga ito at namatay. Humahangos na naglakad si Baltasar pabalik ng tahanan. Tumayo sa atangan ng bahay. Bubuksan na sana ni Philip ang pinto. Ngunit kagad itong pinigilan ni Baltasar. Sandali lang, Philip. Hindi pa tapos ang laban. Nandiyan pa sila sa paligid. Huwag mong bubuksan ang pinto hanggat hindi sumisikat ang araw. Babala ni Baltasar. Nakiramdam ang tatlo. Marahang pumasok si Baltasar. Tumayo sa likod ng pinto. Panay ang kalabugan ng bubong. Ngunit hindi nila ito magawang sirain. Hindi sila makakapasok sa bahay na ito dahil puno ng pangontra ang bawat sulok. Si Baltasar mismo ang naglagay ng mga yan, Philip. Wika ni Mang Mario. Maya-maya ay tumahimik ang paligid. Unti-unti na ding nagliliwanag. Alam ni Baltasar na nagsipagpulasan na ang mga aswang. Kaya binuksan ito ang pinto upang tignan ang mga napatay na kalaban. Ngunit wala na ang mga ito sa kinaroroonan. Nakita ng binata ang mga bakas papasok sa kagubatan. Hinila ng mga aswang ang katawan ng kanilang kasama. Palayo sa lugar. Huwag ka na mag-alala, Philip. Hindi na babalik pa yung mga yun. Nadala na sila sa mga nangyari. Wika ni Baltasar. Laking pasasalamat ni Philip sa binata. At ang dating panglalait napalitan ng papuri at paghanga. Ito ang naging simula ng pagbabago ni Philip. Ang karanasang yun ang nakapagtuwid ng mali nitong nakaugalian. Inalis ni Philip ang pagiging mapanghusga at kinikilala muna ang mga tao ng mabuti bago magbigay ng anumang komento. Dahil dito, si Baltasar ang naging kauna-unahan niyang totoong kaibigan. Kung minsan,
isinasama niya ito sa syudad o hindi naman kaya dumadalaw sa sityo para lamang makipagkwentuhan at makipag-inuman sa kaibigan. Dito naramdaman ni Philip ang totoong kasiyahan kasama ang mga totoong tao. Napagtanto din ng binata na mas maigi ang ganito dahil mas magaang makipag-usap sa iba nang hindi mo itinatago ang anumang emosyon. Sa kasalukuyan, si Philip na ang nagpapatakbo ng kanilang negosyo. Pareho nang namayapa ang mga magulang. Habang si Baltasar naman bumalik na sa pinagmulang probinsya. Paminsan-minsan ay dumadalaw at nakikipagkwentuhan pa rin kay Philip. At sa tuwing nagkikita ang mga ito, hindi nila maiwasang balikan ang mga pangyayari sa nakaraan na tuluyang bumagos sa buhay ni Philip. Ito ay nang makilala ang mag-uuling na antingero. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Udeng. Walang eksaktong taon, probinsya ng Camarines Sur. Nang mga panahong ito, kasalukuyang nag-aaral si Udeng ng mga lihim na karunungan sa tulong ni Lolo Basco. Halos 1 buwan pa lamang magmula nang magpa siya itong matuto. 1 buwan din ang nakalipas nang mawala ang kasintahan niya. Ayon sa mga sabi-sabi, may mga nakakita na sumama ang nobya sa isang misteryosong lalaki. Pagkatapos, hindi na ito umuwi. Hindi naman naniwala si Udeng dahil sa alam niyang tapat ang nobya sa kanya. Maging ang mga magulang ng dalaga, hindi tumigil sa paghanap sa anak. Kadalasan mang magulo ang isipan dahil sa pagkawala ng minamahal. Pilit pa din niyang inaral ang mga turo ni Lolo Basco. Tuwing Biyernes hanggang Linggo, hanggang 6:00, isinasara ni Lolo Basco ang pagamutan para makapagsanay si Udeng. Kapag walang ginagawa, madalas tumambay ang binata sa ilalim na matandang puno ng sampalok sa tabi ng tirahan. May isinabit itong duyan sa puno at doon madalas natutulog. Ayon kay Udeng, sa tuwing naroon ay nakakaramdam ito ng parang may nakamasid sa paligid. Ngunit kapag hinahanap naman ito, wala namang nakikita kaya't nasanay na lamang. Isang araw, napahaba ang pagsasanay ni Udeng. 9:00 na ng gabi natapos dahil sa gustong makalanghap ng sariwang hangin at mapagnilayan ang mga bagong kaalaman. Lumabas ito at nahiga sa duyan. Bilog ang buwan ng gabing yun, kaya naman maliwanag sa paligid. Habang nakatitig sa bilog na buwan at dinuduyan ang sarili, natigilan ito nang maramdaman na merong nabangga. Tumingin si Udeng sa kaliwang parte. Nagulat sa nakatitig na babae sa kanya. Nakaputi, kulay mais ang buhok, may maamong muka, balingkinitan ang katawan at higit sa lahat, maganda ang kasuotan na parang mayamang tao. Kaya napabalikwas si Udeng mula sa pagkakahiga. Teka, anong ginagawa mo dito, Binibini? May kailangan ka ba kay Lolo? Sasamahan na kita sa kanya. Wika ni Udeng. Tumugo ng babae na hindi nito hinahanap si Lolo Basco. Gusto lamang ng dalaga na makipagkaibigan sa kanya. Kahit nagtataka kung bakit gabi na dumalaw ang babae, kinausap pa din niya ito. Nagpakilala ang babae sa pangalang Tessa. Bagong lipat lamang ang pamilya sa lugar, kaya wala pa masyadong kakilala. At sa tuwing dumadaan sa tahanan ng maglolo ay palaging nakikitang mag-isa si Udeng. Kaya naman naisipan na lamang nito na makipagkaibigan sa binata.
Halos 1 oras ang naging pag-uusap ng dalawa at umuwi na rin si Tessa. Hindi na ito nagpahatid pa kay Udeng, kaya naman nagbili na lamang siya na mag-ingat. Sa hindi malamang dahilan, naging magaan ang loob ng binata kay Tessa. Pagsapit naman ng mga sumunod na araw at linggo, palagi nang dumadalaw si Tessa kay Udeng. Madalas bigla na lamang itong sumusulpot kapag nag-iisa ang binata. Kaya isang araw, sinabihan niya ang dalaga na ipapakilala niya ito kay Lolo Basco. Ngunit umayaw si Tessa. Hindi naman nagpumilit pa ang binata gawa ng ayaw niyang malagay ang dalaga sa isang hindi komportableng sitwasyon. Hanggang sa isang gabi, niyaya ni Tessa si Udeng na makipagkita kinabukasan. 6:00 ng gabi, sa mataas na paaralan ng barangay ang tagpuan. 4:00 pa lamang, naghahanda na si Udeng dahil sa sobrang pananabik. Nagpaalam ito kay Lolo Basco na may kikitain lamang na kaibigan at hindi naman tumutol ang matanda. Nagbilin lamang na mag-iingat sa pupuntahan. Isinuot niya ang paboritong kamisetang puti. Mahigit 1 oras pa bago mag-6 ngunit hindi na ito mapakali. Kaya naman nagagalak na itong naglakad papunta sa tagpuan at matyagang naghintay kay Tessa. Eksaktong 6:00 nang dumating ang dalaga. Labis namang nagandahan si Udeng dahil sa kasuotan nito. Napakalinis na puting saya at may isang bulaklak sa ibabaw ng kaliwang tenga. Kagad namang niyaya ni Tessa ang binata sa kanilang tahanan at sinabing magkakaroon sila ng salo-salo. Nakasunod lamang si Udeng kay Tessa. Nakatingin sa likuran nito at labis na nahumaling sa kagandahan ng dalaga. Dahil sa pagkakatitig, namalaya na lamang ni Udeng na naroon na sila sa tahanan ng dalaga. Kumatok ito sa pinto at kagad naman silang pinagbuksan. Pagkapasok sa tahanan, unang apak pa lamang matapos maisara ang pinto, napansin ng binata ang gintong sahig. Nang magmasid sa paligid, nakita niyang kakaiba ang lugar dahil napakagara ng mga damit at napakadami ring pagkain sa hapagkainan. Habang ang mga tao naman, abalang-abala ang mga ito. Nagpaalam muna si Tessa kaya patuloy lamang itong nagmasid. Ilang minuto pa ay nagtipon na ang lahat. Dumating na si Tessa at hinila siya papunta sa gitna. Nakita ng binatang nakatitig ang lahat ng tao at may isang matandang lalaking nagsabi, Tayo'y magdiwang dahil nakahanap na ang anak ko ng isang tagalupa na makakaisang dibdib. Wika ng lalaki. Naghiyawan ang mga tao sa loob, kasabay ng pagtunog ng mga trompeta at kampana. Makikita sa mukha na sobrang saya ng mga taong naroroon. Naramdaman ni Udeng na hindi normal ang mga tao sa lugar, kaya nagbitaw ito ng isang orasyon, pangontra sa mga masasamang engkanto at sa isang iglap. Lahat ng taong nasa paligid, nagkagulo at lumabas ang totoong mga itsura. Lahat ay naging kulay puti ang mga buhok. Naging kulay abo ang mga balat at naging purong puti ang mga mata. Mga dalakit nun, naging agresibo lahat at gumawa ng tunog na parang mga galit na pusa. Paisa-isang lumapit kay Udeng kaya naman paulit-ulit niyang isinigaw ang orasyon. Bago pa man tuluyang makalapit, inawakan na ni Tessa ang braso ng binata at itinulak. Pagkabagsak sa lupa, bigla na lang nagbago ang paligid. Habang tumatayo, tinitigan niya ng masama ang babae at nagpaliwanag naman ang dalaga. Ayon kay Tessa, gusto niya si Udeng
Bago pa man magkausap at matagal niya na itong sinusubaybayan. Dagdag pa ng dalaga, wala namang masama kung magkakaisang dibdib sila dahil magiging masagana ang buhay ng binata. Inaamin ni Uteng na sa loob ng maikling panahon, nahulog na din ang loob niya sa dalaga. Ngunit biglang napaluhod si Udeng nang maramdaman na biglang may tumusok sa kanyang tagiliran. Sa pagkakataong yun, hindi niya namalayang sumugod pala ang ama ni Tessa. Muli ka na namang nagkamali, Tessa, sa pagpili. At ikaw na tagalupa ka. Hindi ang katulad mong nanlalaban ang tatanggapin ko sa pamilya namin. Wika ng ama ni Tessa. Hinawakan ng dalaga ang kamay ng ama para pigilan sa muling pagbaon ng gintong espada. Napalingon ng binata. Bigla itong napatayo at nanlaki ang mga mata. Nakita niyang nasa tabi ng ama ni Tessa ang dating nobya. Bahagyang nag-iba man ang itsura. Ngunit ramdam at sigurado ito sa nakikita. Habang bumubulwak ang dugo sa tagiliran niya, kasabay nito ang pagtulo ng luha ni Udeng. Patuloy naman sa pagtatalo ang mag-ama. Sa hindi maintindihang lengguwahe kaya nilapitan ni Udeng ang dating nobya. Hindi pa man tuluyang nakakalapit, sinalubong na ito ng ama ni Tessa at binaon ang espada sa binata. Aba, binata, gusto mo talagang maranasan ang bagsik ng isang dalakit nun? Gigil na wika ng ama ni Tessa. Tumakbo ang dalaga papalapit kay Udeng at sa ikalawang pagkakataon itinulak ito ng sobrang lakas. Sa muling pagdilat ni Udeng, namalayan niyang nakahiga na sa duyan. Hindi kagad nakagalaw ang binata dahil sa mga nakita sa panaginip. Nararamdaman pa ang luha sa mga mata at nang akmang pupunasan sana ito, napansin niya ang hawak na papel. Nang buksan ay merong napakahabang sulat na hindi naman maintindihan dahil iba ang paraan ng pagkakasulat nito. Lumabas ng tahanan si Lolo Basco. Tinawag na si Udeng para kumain ng agahan. Nang makaupo sa pagkainan, natanong nito si Lolo Basco kung lumabas ba siya ng tahanan. Kahapon, 4:00, nagbihis ka ng paborito mong kamiseta, apo. Nagpaalam kang may kikitain pero pagsapit ng 6:00, nakita kitang tulog na dyan sa duyan. Hindi na kita ginising dahil akala ko gusto mong matulog doon. Kahit hindi mo sabihin sa akin na po, alam kong nagustuhan mo ang babaeng yon na isang dalakit nun. Hindi kita pinakialaman dahil yun na ang unang pagsubok mo para sa mga hakbang natatahakin mo bilang isang albularyo. O sige, kwento mo na sa akin ang lahat ng nangyari sa pagkakatulog mo. Pagpapaliwanag ni Lolo Basco. Napalunok na lamang si Udeng at paunti-unting inilahad sa lolo ang buong pangyayari. Iniabot din ito ang hawak na papel at doon nalaman ni Udeng na sulat ito ng babaeng dalakit nun. Ayon sa lolo, nakasulat na sobra ang pagmamahal niya kay Udeng at pinapalaya na nito ang binata. Ngunit hindi na niya ito masyadong inintindi dahil na mga oras na yon wala itong ibang nasa isipan kundi ang nakitang nobya na pinaniniwalaan ni Lolo Basco na nakakain ng itim na bigas. Kaya hindi na muli pang nakalabas sa mundo ng mga dalakit nun. Matapos mag-almusal at makausap ang lolo, pumasok muna si Udeng sa kwarto para magpalit ng damit. Pagkabukas ng aparador, tumambad ang gintong espada.
Pinagmasdan at napagtantong ito ang espada na ginamit ng ama ni Tessa. Nakaramdam ng kilabot si Odeng, kaya pasigaw nitong tinawag si Lolo Basco. Nang makita ng matanda, binalot niya ang espada sa pulang tela, inilagay sa lumang baol sa kwarto. Ayon dito, hindi na yon magdadala pa ng anumang lagim dahil nagpadala na ng sulat si Tessa na isang indikasyon na putol na ang ugnayan ng mundo nila sa mundo ni Odeng. Lumabas naman kagad si Lolo Basco dahil may mga pasyente pa itong naghihintay. Magmula ng araw na yon hindi na muli pang nakita ni Odeng si Tessa. Nagpatuloy pa din ito sa pag-aaral ng lihim na karunungan. Kung minsan ay naiisip pa din ito ang dating nobya. Ngunit sa paglipas ng ilang araw, buwan at taon, unti-unti na rin itong natanggap ng binata. Hindi na muli pang inilabas ang espada sa baul. Samantala, naging mailap na si Odeng sa pagtitiwala sa mga bagong nakikipagkilala. Hindi pa rin niya maalis sa isipan na likas mang masama ang nakainkwentro. Ngunit isang beses sa buong buhay nito, napatunayan na kayang baguhin ng pag-ibig ang isang masamang engkanto. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam. Ang kwento ni Tomby.